Simula noong naglagay ng mga pasilidad ang bansang China sa mga artificial islands nito sa Spratlys, nagbago na rin ang sistema ng Beijing military facilities sa seguridad ng Philippine military. Yan ang inamin ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana sa isang Senate hearing. Ayon sa kanya, malinaw na mas pinalalawig ng mga Chinese ang kapangyarihan nito sa South China Sea, West Philippine Sea at sa lahat ng tinayo nitong artificial islands upang magkaroon ng mga military or naval base. Giit pa ni Lorenzana, patuloy pa ring ipinagbabawal ng China ang mga Navy ships tulad ng sa Pilipinas na dumaong malapit sa mga artificial islands nito, patunay lamang na gusto talagang kontrolin ng China ang West Philippine Sea. Naniniwala rin si Magdalo Representative Gary Alejano na layunin talaga ng China na sakupin ng West Philippine Sea kaya nais niyang magkaroon ng mas organisado at may sapat na training sa mga Navy at Coast Guard ng Pilipinas. Because they're there for a mission, no? Aside from exploiting resources sa West Philippine Sea, ay nandoon ho sila upang ipopulate yung area na yan at i-pressure yung ibang claimants dyan, just like the Philippines. Kasi sabi nga nila, pag civilian ang nandyan, hindi pwedeng banggain, itaboy, o barilin whatsoever, dahil civilian yan as compared to Navy and Coast Guard. Pero civilian nga sila, pero sila yung unang nangahamon at bumabangga sa ating mga barko. So iniiwasan ho natin to the point na sila ay nagiging siga doon sa karagatan na organized, may communication, may training, may direction. No? So nagiging instrumento din sila sa expansionist policy ng China. Dagdag pa ni Alejano, isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na sinasakop ng mga dayuhan ng West Philippine Sea ay dahil mismo ang gobyerno ng Pilipinas ay hinihigpitan ang mga mangingisdang Pilipino. Tayo mismo, nirestrict natin ang sarili natin mga mangingisda dahil overfish na yung ating karagatan. Nirestrict natin ang sarili natin, Pinoy na hayaan natin yung mga foreigners na magpakasasa sa ating karagatan. Ikinabahala naman ni Senator Richard Gordon ang posibleng pagharang ng kapangyarihan ng Beijing sa mga radio frequencies ng Armed Forces of the Philippines mula sa mga military outpost nito sa Spratly Islands. Base kasi sa ulat ng Asia Maritime Transparency, ginagamit ng China ang Fury Cross Reef o yung Manila Claimed Kagitingan Reef noong 2017 at nakumpleto nito ang sensor array. Bukod pa rito, ikinababahala rin ni Lorenzana ang Mischief Reef na isa sa Big Three Islands ng China na nasa loob lamang ng 20 minutes ay maaabot na nito ang Maynila. Kaya upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa iba pang bansa, target ng DND na gumawa ng hakbang upang maiwasan ang pagkawala ng buhay ng mga Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsagawa ng joint naval drills ang United States of America at United Kingdom Navy sa West Philippine Sea simula nang magtayo ng mga artificial islands ang bansang China sa pinagtatalunang bahagi nito. Kasalukuyan kasing on tour sa Asia ang US Navy kaya lumuhok sa pagsasanay ang guided missile destroyer na USS Mac Campbell at isang Royal Navy frigate na HMS Argyll. Ang nasabing dalawang Navy ay nagsagawa rin ng communication drills at iba pang aktibidad bilang tugon sa mga common security priorities. Sandra Cabicez, Newsline.